Ang sabi sa amin, unfortunately, I cannot give you visa. Pati kami disapprove. Pero hindi ako nalungkot. Hindi ako nanghinayang. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Hindi ako nainis. Bakit? Kasi tayong mga anak ng Diyos, hindi man sumasang-ayon sa atin ang panahon, ang pagkakataon, hindi man tayo na-answered prayer pa ngayon, hindi pa man tayo nagtatagumpay sa mga pinaplano at pangarap natin, alam natin na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin na mga nagmamahal sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, may plano si El Shaddai. Huwag tayong magtatampo. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Sapagkat habang may buhay, may pag-asa. At si Jesus ang may dala ng pag-asa. Yes. Ano ang sabi ng Roma 8:28? Ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin palagi na mga nagmamahal sa Kanya ang mga nagaganap at nangyayari sa buhay na ito. Hindi man natin gusto, hindi man sumasang-ayon sa atin, hindi pa man nagmamaterialize yung mga bagay na ating pinapangarap, okay lang yun. Perfect. Baka magulat ka pa. Sa kabila ng kabiguan mo, dodoblihin pa ng Diyos ang katuparan ng mga pangarap mo. Yes. Sabi mo sa katabi mo, hintay-hintay lang. Meron pong isang matanda, nagpapahinga sa bangketa. Nang siya ay medyo malakas-lakas na, gusto niya nang lumakad. Kaya lang, hindi siya nakakatayo kapag walang tungkod. Hindi rin siya nakakalakad pag walang tungkod. Oh no! Nung siya akmang tatayo, nasagi niya yung tungkod, natumba, gumulong palayo. Eh, siyempre, hindi nga siya nakakatayo pag walang tungkod. Linga-linga siya. Naghahanap siya ng pwedeng makatulong. Meron siya nakita, binatilyo. May hawak na cellphone, nagse-cellphone. Sabi niya, Iho! Patulong naman, pakuha nung cellphone. Pakuha nung tungkod. Hindi siya pinapansin. Hindi man lang siya nilingon. Dead ma! Bakit? Busy dun sa cellphone, kaka-cellphone, pangiti-ngiti pa. Kapag ang lalaki daw ay may hawak na cellphone at pangiti-ngiti, asahan mo. May babaeng niloloko yan. Ayaw, di ma. Eh pag ang babae naman ang may hawak na cellphone, pangiti-ngiti, asahan mo, kinikilig yan. Kasi may nambobola na naman sa kanya. Ayaw, di ma. Sabi ng matanda, Iho! Sabi niya, patulong naman, pakuha nung tungkod. Hindi talaga siya pinapansin. Gusto niyang magdamdam. Gusto niyang magalit. Gusto niyang sumigaw. Nayaan na lang niya. Ginawa niya, gumapang siya. Para makuha yung tungkod. Nung makuha niya yung tungkod, tumayo siya. Tapos nakarinig siya ng malakas na pagbagsak. Yung pala, dun sa kanyang kinatatayuan pwesto, yung ceramic na nakadikit sa kesame na baklas. Nahulog lahat. Alam niyo kung saan nahulog? Doon sa lugar kung saan siya nakaupo. Ginamit ng Diyos yung binata para hindi siya pansinin. Ginamit ng Diyos yung binata para hindi siya tulungan, para siya'y kusang umalis doon sa tiyak na kapahamakan. Dahil kung hindi siya nakaalis, pag nabagsakan siya noon, patay siya. Sabihin mo sa katabi mo, may mabuting ginagawa ang Diyos sa iyo. Kaya anong dapat nating gawin? Huwag tayong mawawalan ng pag-asa sa kabila na maraming kabiguang dumarating sa atin. Huwag tayong manghihinayang sa mga bagay-bagay ng buhay na ito sapagkat alam ng Diyos kung ano ang makabubuti para sa atin. Perfect. Ano ang unang dumating sa gitna ng mga alagad ng sila'y nagtatago? Dumating ang malaking pag-asa. Sino ang pag-asa? Ang Panginoong Yesus. Kapag ang lalaki daw ay may hawak na cellphone at pangiti-ngiti, asahan mo. May babaeng niloloko yan. Ayaw, di ma. Eh pag ang babae naman ang may hawak na cellphone, pangiti-ngiti, asahan mo, kinikilig yan. Kasi may nambobola na naman sa kanya. Ayaw, di ma. Nang si Jesus ay dumating sa kanilang kalagitnaan,
merong sinabi si Jesus na pagbati. Ano ang kanyang sinabi? Sumainyo ang kapayapaan. Binati. Di ba kapag iniwan ka ng kaibigan mo, hindi mo siya papansinin, hindi mo siya kakausapin, hindi mo siya pupuntahan, dededmayan mo siya. Si Jesus nang hinuli, iniwan siya ng kanyang mga alagad. Nang dumating si Jesus sa kanilang gitna, sinabi ba niya, "Mang walang niya kayo? Okay, hinuli ako, nagtakasan kayo lahat. Ikaw, Pedro, sabi mo noon, dadaan sa ibabaw ng bangkay mo bago nila ako mahuli. Sabi mo pa, Pedro, iiwan ako ng lahat, pero ikaw hindi mo ako iiwan. Iniwan mo rin ako." Sinumbatan ba ni Jesus ang kanyang mga alagad? Hindi. Yes. Ano ang kanyang bati? Sumainyo ang kapayapaan. Pagbati ng kapayapaan. Naranasan nyo na po ba kayong batiin? Kumustahin? Pag hindi ba kayo kinukumusta, umiiyak kayo? Ayaw, di ma. Bakit yung mga senador umiyak nung walang nangumusta? Diba? Minsan daw sa text, sa cellphone, pag chinat ka, ingat-ingat daw sa pagtingin ng mga nangungumusta. Sapagkat karamihan daw ng nangungumusta, Mars, kumusta? Ano ang kasunod nun? May 100 ka ba dyan? Ang mungutang. Kaya minsan, ang hirap mangumusta. Baka mapagkamalang kang mangungutang. Ang mga inchik, meron silang batian. Pag sila'y nagkikita, nagkakasalubong, pumupunta sa bahay, sa establishment, hindi hi, hello, kumusta ang kanilang batian? Alam nyo kung ano ang batian ng mga inchik? Wala bang dugong inchik dito? Ayaw, di ma. Wala. Alam nyo kung ano ang batian ng mga inchik? Kumain ka na ba? Wow! Bakit Brad yan ang kanilang batian? Ang China, alam natin, noon pa man, ay isang komunistang bansa. Ang mga mayayaman lang dyan, yung mga nasa kapangyarihan. Pero yung mga ordinaryong mamamayan, pantay-pantay lang. Salat, mahirap. Diba? So kapag sila'y nagkakasalubong, nagkikita, sa kabila na sila'y kulang sa pagkain, kulang sa pananalapi, isang kahig, isang tuka, nagugutuman din naman. Pero pag nagkikita sila, agad-agad ang tanong ay, kumain ka na ba? Bakit yun ang kanilang tanong? Kasi ang mga inchik, malakas ang kanilang malasakit sa kalusugan ng kanilang kapwa. Kaya agad-agad tinatanong, kumain ka na ba? Dahil kung hindi pa siya kumain, gagawa siya ng paraan para mapakain ang kanilang kapwa. Wow! Tanungin ang katabi, sabihin mo sa kanya, kumain ka na ba? Hindi halatang hindi pa kumain, masaya eh. Di ba? May mga gawain ding ganyan. Meron ako napuntahang gawain. Pagdating ko pa lang, agad-agad tinanong ako, sabi nung workers, Brad, anong gusto mong pagkain? Jollibee? McDo? KFC? Manginasal? Wow! Sabi ko sa kanya, sister, ang sarap naman pumunta dito sa inyong gawain. Ang daming pagpipili ang pagkain. Parang inchik. Di ba? So, ano ang bating inchik? Kumain ka na ba?